and make our love so like to thine, that we may wholly be part of Jesus here, a heart of love divine. Listen to our prayer, make us always O Sacred Heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be part of Jesus here, a heart of love divine. Listen to our prayer, make us always O Sacred Heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be part of Jesus here, a heart of love divine. Listen to our prayer, make us always O Sacred Heart, O love divine, do keep us. Magsitayo po ang lahat. Pag-aalay sa umaga, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inialay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito.
kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Pebrero. Para sa may malubhang karamdaman, ipanalangin natin na ang mga may sakit na may taning na ang buhay, gayon din ang kanilang mga pamilya, ay makatanggap ng kinakailangang pagkalinga sa katawan at kaluluwa at pakikilakbay sa kanilang kalagayan. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Prayer for Vocations. O Father, raise up among Christians numerous and holy vocations to the priesthood, to keep the faith alive and guard the gracious memory of your Son Jesus through the preaching of his word and the administration of the sacraments with which you continually renew your faithful. Give us holy ministers of your altar, who are careful and fervent guardians of the Eucharist, the sacrament of the supreme gift of Christ, for the redemption of the world. Call ministers of your mercy, who through the sacrament of reconciliation spread the joy of your forgiveness. Grant, O Father, that the Church may welcome with joy the numerous inspirations of the Spirit of your Son, and docile to his teachings, may she care for vocations to the ministerial priesthood and to the consecrated life. Sustain the bishops, priests, and deacons, consecrated men and women, and all the baptized in Christ, so that they may faithfully fulfill their mission at the service of the gospel. This we pray you through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Apostles, pray for us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po. Ngayon ay Biyernes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating tagapagdiwang ay si Reverend Father Danichi Iwi. Magsitayo po. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan
upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito ay nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano ay inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko ay iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko ay iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyosan ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa ay di dapat luhuran. Ako ay Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig mo iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko ay hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila ay siyang sinundan. Tinig ko ay iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako ay sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila ay aking lulupugin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko ay iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami ay iyong pangaralan,
upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila ay lubhang naggilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malaya kang makakapamili, pero hindi ka makakatakas sa kahihinatnan ng iyong pinili. Malaya kang makakapamili, pero hindi ka makakatakas sa kahihinatnan ng iyong pinili. Ito po ang aral na pwede nating mapulot sa pagkakasalang nagawa ni Haring Solomon sa Diyos. Malaya siyang nakapamili, pero hindi nakatakas sa kinahinatnan ng kanyang pinili. Kung matatandaan natin, matapos pagkalooban ng natatanging karunungan itong si Haring Solomon, ginamit niya ito sa maling paraan. Kaya siya ay nahulog sa kasalanan. Sa halip na nanatiling tapat sa Diyos, sumamba siya sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya naman, sa ating unang pagbasa, ipinapakita kung ano ang kinahinatnan ng kanyang naging kasalanan. Sa halip na yung kanyang anak na si Rehoboam ang papalit sa kanya bilang hari, ang magmamana ng kanyang pwesto, ibinigay ito ng Diyos sa isa sa kanyang mga lingkod na si Jeroboam. Dapat ipapasa sa anak. Ganon ang pagiging hari noon. Gaya niya, ni Haring Solomon, siya'y anak ni Haring David. Kaya siya naging hari dahil sa kanyang ama.
Pero dahil sa kanyang nagawang kasalanan, hindi ito pinagkaloob ng Diyos. Ibinigay ito doon sa lingkod niya. Imagine, hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo, pero ibinigay sa isa sa iyong mga lingkod. Pero dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako, sa kanyang amang si Haring David, binigyan pa rin ng Panginoon ng pamamahalaan ang angkan ni Haring Solomon na si Rehoboam. Yung anak niya, pinagbigyan pa din. Pero 10 lipi ang ibinigay kay Jeroboam na kanyang lingkod. Sa kanyang anak, 1 lipi lang. Na dapat yung anak niya ang magmamana ng lahat. Pero dahil sa nagawa niyang kataksilan sa Diyos, hindi ibinigay ng Diyos ang buong kaharian. Pero dahil lang tapat ang Diyos, tapat lang siya, naawa lang ang Diyos. Kaya kahit isa, sige, binigyan pa rin ng pamamahalaan. Dahil lang sa awa at katapatan ng Diyos. Pero dahil sa maling pagpili, ang lahat ng ibinigay sa Kanya ay binawi. Dahil sa maling pagpili, ang mga ibinigay ay binawi. Sayang, sarili lang kasi ni Haring Solomon ang pinakinggan. Ito po ang nangyayari kapag hindi marunong makinig sa Diyos. Nagkakamali at nakakagawa ng kasalanan dahil sarado ang isip. Kapag sarado ang isip, walang ibang pinakikinggan, walang ibang pinaniniwalaan, walang ibang sinusunod. Kaya naman sa ating ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang isang pipi, hindi makapagsalita, utal, sa pamamagitan ng pagsasabing Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. Nawa, sa pamamagitan ni Jesus, mabuksan ang mga isinara natin dahilan para tayo ay magkamali at magkasala. Ang mga isinarang isipan na wala nang tinanggap na ibang paliwanag. Ang mga isinarang tainga na nagbibingi-bingihan sa mga pangaral. Ang mga isinarang bibig. Ang mga isinarang mata na nagbubulag-bulagan. Pagtikom ng bibig sa hindi pagsasabi ng katotohanan. Lahat ito nawa mabuksan para maiwas tayo sa kasalanan. Kadalasan, kaya nagkakamali ang tao dahil maraming isinara. Sinarang mata, kaya naligaw. Sinara ang bibig sa katotohanan, kaya nagsinungaling. Sinarang tainga, pagbibingi-bingihan sa mga pangaral at payo. Itong hamon sa atin, buksan, mabuksan, at mabubuksan lang ito sa pamamagitan ni Jesus. Kung ating pakikinggan, titignan, at bubuksan ang ating mga bibig sa katotohanan. Lahat nawa ng ating isinara ay mabuksan nang hindi tayo magkamali sa ating mga pinipili. Amen. Magsitayo po. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan.
Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro nawa ay maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo nawa ay maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, nawa ay mapalakas ang kanilang kalooban at kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay nawa ay mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, sa aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits. Oh Lord, I hear You calling tenderly. To You I come to gaze at the beauty of Your face. I cannot see. To rest in Your embrace, I cannot feel. To dwell in Your love, hurting but sweet. To be with You, to glimpse eternity. The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits. Magsitayo po. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami ay niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo